Hello everyone, and mayroon lang talaga akong i-share sa inyo about diet tips. Actually, I'm not a professional about diet tips, but this is based of my experience because noon, of course, sa kabataan natin, rumaranas na rin tayo na 22 ang waist, 23 ang waist, and then when I get married and I have a kids, a firstborn baby girl, and siguro hindi din sa sitwasyon ko din na of course the stress, the homesick, lalo na dito tayo sa ibang bansa, talagang I struggle a lot of my health everyone about depression also. So nag-gain ako ng weight. Umabot ako ng almost 100 kilo and I have a 3L, 4L, and that is very true talaga everyone. On my age talaga no that moment na bata ako pa mukha na akong I'm on the 25 years old, mukha na akong 45 years old, no? So talagang it's not good talaga yung health ko, and then ito na for short the story. And when I have daddy in my life, daddy talaga he's a very health conscious man. Kung nakikita nyo naman talaga on his 60 age, and his look very gorgeous talaga, his body is so very gorgeous talagang. And then he advised me talaga, and he talagang siya talaga ang nagano sa akin na talagang ang tamad-tamad ko everyone. I don't want to walk, but daddy talaga let me walk, and talagang naghanap talaga ng paraan si daddy na makapaglakad-lakad ako. Nakita nyo in my whole life with daddy, walking. So talaga that's the start of the disciplining and maybe the training na ginagawa ni daddy sa akin, dahil alam naman niya na hard-headed ako. No, talagang talagang matigas ang ulo ko at talagang ayaw ko magpadikta-dikta. So but daddy always find a way how to make me walk. So yan. And then sa pagkain, no, talaga. And then daddy told me na kasi hindi ako mahilig mag-breakfast in the morning. Ayoko kumakain sa umaga. Nasanay ako doon sa kabila. Dahil hindi sila kumakain sa breakfast in the morning dahil busy. Pagising nila sa umaga, kumakain lang sila uminom lang sila ng gatas or cereal, or then go na sila or saging or kung ano lang. And then doon na sila kumakain, bumabanat sa gabi, tanghali and gabi. No, doon talaga kami kumakain sa marami sa gabi, no? So talagang sabi ni daddy, no, that's a very wrong, mommy, that's a very wrong, dahil you're supposed to eat in the morning ng marami, and then night less na ang kakainin mo. Dahil in the morning, pag kumakain ka ng marami sa buong umaga, buong araw ka gumagalaw, so kailangan natin ng energy. So ako talagang on the first time talaga hindi talaga madali sa akin, dahil nasanay nga ako na hindi nga ako kumakain sa umaga. But when I tried that methods na talagang kumakain ako sa umaga, and then less na lang, kumakain na lang ako, inom na lang ako ng gatas sa gabi or yogurt or kung ano lang, konti-konti. Pag nagutom ako, kumakain. But pag nagugutom talaga ako, I will eat talaga proper foods talaga. Talagang kumakain talaga ako ng tama, dahil it's the din pala yung cause din pala na para na tumataba tayo is yung alam mo yung kunti-kunti lang kinakain mo, andi nagugutom ka kaagad, yon din ang nakakataba sobra. Yan din ang nakakataba, yung kumakain ka ng konti-konti. And that's a very wrong talaga na, ay nagda-diet ako be, hindi ako kumakain ng ganyan, hindi ko. No, it's a very normal na kumakain tayo. But nasa maayos na oras at sa tamang kain. Hindi yung konti lang kakainin ko, din nagda-diet ako. And then later on, nagugutom ko na, kakain ka na naman. And then, hindi din maganda na kahit busog ka na, kakain ka pa rin. And that's not good also. So, we need a discipline. We need a discipline to our, kumbaga, eating. Kumbaga, no? So, and also, kailangan talaga, dahil alam ko naman talaga, lahat tayo sa everyday ay nagtatrabaho tayo, gumagalaw-galaw tayo. So, lalo na sa mga nagtrabaho sa umaga at sa gabi ng mga kababayan ko, kailangan nyo talaga ng kumain ng maayos, dahil kailangan ng katawan ng energy para hindi kayo magkasakit. And also, that is cause also na hindi kayo kumakain ng maayos. Nag-cause din yan ng mga, ay, bakit kaya ako nagkasakit ng ganito, na naman ako na nagki-care naman ako sa pagkain ko. It's because bakit ka nagkasakit? It's because hindi tama yung pagkain, at hindi din tama yung oras pala at yung pagkain natin sa pagkain, no? Kaya nga yung iba kasi kain ng katulad ko, that's my experience already, na talagang before talagang
Ewan ko doon sa kabila kasi sa gabi kakain kami ng ramen, kakain kami kung saan, bigla na lang mag-ano nga, ay punta tayo doon sa Jonathan, kain tayo ng ano, ay punta tayo doon sa Dennis, kain tayo, kahit nakakain na kami. Iba ba yung kain-kain sa bahay, iba yung bigla na lang lumalabas kaya kumakain ng ramen, kumakain, ayong wala sa lugar, no? And then, okay lang sana kung yung katawan natin ay active ang metabolism natin na madaling mag-ano yung pagkain. May tao talaga na talagang mahina. Kaya yun ang talagang mahina, yun talaga ang naapektuhan sa mga fats talaga na magstay sa ating katawan. Talaga lalo na pag after natin kain, busog tayo, nantok ako. O, di ba? So, yun. So, dapat kain ng maayos. So, yan lang talaga ang masasabi ko. So, hindi ibig sabihin na kakain ka ng tusino sa umaga ng marami, ay tataba ka na, no. Dahil gumagalaw tayo sa isang araw, no. Ay, kakain naman ako sa tusino ni Red, makakain ako ng maraming rice, no. Kasi gumagalaw, hindi maganda pag kumakain ka sa gabi. Yun lang ang hindi maganda. At wag yung tigi-tigi na kunti-kunti lang kinakain mo. Pag kumakain ka, kain. No? Wag mong anuhin, wag mong i-control ang sarili mo dahil tayo pa naman, alam nyo, ang stress din, ang katawan natin, pag tinitipid natin, nasi-stress ang katawan natin, yan din ang dahilan kung bakit talaga tumataba din tayo. And that's my tips, my advice. Okay? Hindi sa pagkain, hindi sa kumakain ka na masarap ay tataba ka. No? Discipline.